Yo, what's up guys? My name is Joshua Errol Palma from Laguna State Polytechnic University, taking a Bachelor of Science in Information Technology, major in Animation and Motion Graphics. And gagawa tayo ng activity para sa ating subject na ITEP 401, System Administration and Maintenance. And ang gagawin natin is virtual machine and Windows Server setup and installation. Anong objectives natin? Yung ma-demonstrate yung ability na makapag-create tayo and makapag-configure ng virtual environment by setting up a virtual machine and installing Windows Server inside. And ang gagawin natin dito is gamit yung virtual machine software natin, mag-i-install tayo ng operation system sa loob nito. Simulan na natin sa pag-download ng virtual machine or virtual box natin. Dito is naka-ready na siya. Type nyo lang yung virtualbox.org and ito ilalabas. Click nyo lang yung download. Then dito is makikita nyo tong part na to, VirtualBox Platform Package. Click natin tong Windows Host. Dito kasi sa Windows Host, kaya ito yung ida-download natin kasi naka-Windows tayo. So, click natin yan. Yan. After nyan, save natin, then magda-download na siya. Dito is hindi ko na siya i-download kasi naka-download na siya dyan. After that, yung sa downloading is di naman siya ganun katagal. Then dito is proceed na tayo sa installation ng virtual machine software natin. Double click. Yes. Ang natin to. And dito is loading siya. Yan. Basta siya. Click lang natin yung next. I accept. Then next. Dito wala tayong babaguhin. Next. Yes. Yes. And dito, okay na yan. Next. Para automatic na siyang mag-i-install tsaka magkakaroon tayo ng shortcut dito sa ating desktop. Antayin lang natin yan. Mabilis lang siya. Hindi siya tatagal ng minutes. Ayan, meron na siya dito. Around seconds lang siya. Depende siya sa device niya kung gaano kabilis. Yan. And finished. Yan. Nag-automatic open na siya. After nyan, next step natin is da-download na natin yung Windows 11 natin. Dito. Yan. Search nyo lang window download. Ito. Windows 11 download. Yan. Then ito, click nyo lang yan. Then, sa baba, hanapin nyo tong download Windows 11 disk image ISO for x64 devices. And dito sa baba, Windows 11 multi-edition ISO for x64 devices. Click lang natin yan. Then confirm. Wait a little bit, then lalabas na to. Select the product language. Pili lang tayo na isa. Siyempre, pipili natin yung English United States. Yeah. Then confirm. Wait a little bit ulit. Oh. Bakit? Ba't siya nag-error? Refresh lang natin. Confirm. Oh. English United States. Confirm. Wait lang natin. Yan. Then, ito. Lumabas na siya. Download Windows 11 English. And pagka-click natin yan, is automatic na mada-download na siya. Ito yung gagamitin natin para mag-install ng Windows 11 sa loob ng ating virtual machine. Is siya, 7.2 gig. Medyo matagal siya, no? Bali extra natin siya. Kasi meron na tayong naka-install
Dito, na-download ko na siya. Yan. Check natin. Ito siya. Yan. Yan yung gagamitin na. And proceed na tayo sa creation and configuration for a new virtual machine. Click lang natin tong new. Dito sa VM name is papangalanan lang natin siyang Windows. Yeah. And dito sa folder na to, dyan siya magsasave. Yung gagawin natin installation. Then, dito, click natin yung others. Then, click lang natin tong Windows 11 yung na-download natin. Yeah. After that, naset na natin lahat siya dito. And next na natin. Dito, sa setup unattended guest OS installation is pangalanan lang natin siya na kaya bahala ko ano gusto yung pangalan. Pangalan ko na lang. Then password. Kaya na bahala sa password. Pwedeng numbers or anything you want. Yan. Ayan. Kailangan parehas lang yan. Then dito, wala na tayong babaguhin dyan. Then next na natin. Dito, isa-set lang natin yung base memory natin sa kaya lang ng ano natin. Ng memory kung ilan lang. Mga half lang. Sabihin natin. Pwede na dito siguro mga 8 gig. Tapos dito sa number of CPU is around 4. Yan. Kasi 8 lang natin. Makalahati lang. Nandito is okay na tong RAM. Then dito sa sizes, wala na tayong babaguhin dyan. Then next na natin. Bale yan lang. Tandaan nyo yung setup na yan. Yan. Check lang natin. Okay. Then finished. Yan. Meron na tayong na-create. Then antayin lang natin tong mag 100%. Bali dito sa part na to is, ito na yung pinakamatagal kasi ito na yung installation I-install na dito lahat. Then, ayan. Abangan lang natin to. Full screen natin para makita. Dito, wait lang natin. Pag may lumabas ditong parang press any key, click nyo lang yung spacebar or enter para mag-proceed na siya dun sa installation. Kailangan agapan nyo siya. Yan. Press any key. Any key, space. Yan, click ko yung space. Antayin lang natin, medyo matagal. Kasi hindi naman ganun kabilis yung laptop natin. Laptop lang gamit ko. Ayan. We're getting a few things ready. Wait lang natin yan. Installing Windows 11. Ito na yung pinakamatagal na part. And ito, nakadepende talaga to sa device nyo. Kung gaano kabilis yung pag-i-install niya. Pero sa akin, around 15 to 20 minutes na yung pinakamatagal or siguro around 30, mga ganun. Ganun yung pinakamatagal na installation. Pero matagal talaga siya mag-install kaya antayin lang natin matapos. Siguro ipa-fast forward ko na lang after installation. Ayan. After nung installing is dito na siya magpo-proceed sa another parang checking na. Ayan. Kailangan wala siyang interruption dito. Para tuloy-tuloy lang installation natin.
Ayun, 100% na siya. So, antayin na lang natin. Yan, restarting na. Wait na lang natin. Ayan. Ayan, installation completed na. So, yung installation natin is successful. Bali may mga na-encounter lang tayong nag-error, pero ginawa lang natin is restart. Then, ano lang ulit, tuloy lang ulit sa installation. Bali doon lang talaga nagkaka-problema eh. May mga interruption pero it will successfully naman. Yan, getting things ready for you. Ayan. Wait lang natin, nagsiset up pa siya. Ayan, almost there. Ayan. Ayan na yung ating installation sa Windows 11. Check natin if working lahat. Okay. Check natin. Ayan. Magana. Ito. Tingin kung parehas na parehas sa ano natin. Ay, working siya. And ayan lang. Doon nagtatapos yung ating tutorial para sa virtual machine and Windows Server setup and installation. And proceed na tayo sa flowchart explanation. Kung paano nga ba paano yung virtualization na nagwo-work from the host machine to the virtual server environment. So, yun naman na-explain natin. At ngayon is dumako na tayo dito sa ating flowchart na ginawa. Dito, sa unang part natin sa host machine is bago tayo mag-install ng Windows Server, kailangan muna nating i-set up yung ating parang workspace ganun, ng ating virtual machine. Dito sa unang part, sa start host machine, ito yung physical na device na gamit natin. Dito tayo magsisimula. Like, etong gamit ko, laptop. Dito tayo mag-start. Then dito sa install operating system, ito yung Windows 10 or 11 version natin na ginagamit natin ngayon, which is tayo is naka Windows 11. Dito sa install virtualization software, dito naman tayo mag-i-install ng tool tulad ng VMware Workstation or Oracle VirtualBox. Ang ginamit natin is Oracle VirtualBox kasi mas madali siya gamitin. Yan, proceed tayo dito sa next. Ito yung
virtualization layer na part. Choose hypervisor type. Hypervisor visor type. Sa type 1 is diretso sa hardware pero madalas sa mga data centers. Pero pag nag-type 2 naman, naka-install na sa loob ng Windows. Ito naman yung ginamit natin sa tutorial. Ayan. Next natin is allocate hardware and resources. Ito namang allocate hardware resources is dito naman na dedicate ng RAM at CPU ng laptop mo para mahiram yung virtual machine natin. Makahiram yung virtual machine natin ng RAM tsaka CPU. Para ito yung gagamitin niyang pag-process sa pag-install natin ng OS. Dito sa green part, which is the virtual machine creation and operation. Dito sa create new virtual machine is kung nakita natin sa video kanina, ito na yung nag-create tayo ng tawag doon nag-create tayo and nagko-configure ng bagong virtual machine. Kung natatandaan nyo, naglagay tayo ng pangalan na Joshua, pangalan ko, na nagsisilbing username natin doon. Ay hindi, yung Windows pala, Windows. Then yung sa operating system, yung in-install nating Windows 11. Yan. Then sa configuration VM resources naman, ito naman yung pinaka-importante sa lahat. Ito na yung hihiram yung virtual machine natin ng CPU tsaka RAM sa ating device mismo. Ayan. Sa pag-install naman ng Windows Server, sa install guest operating system is dito naman may imamount mo yung ISO file ng Windows Server at maipapakita yung installation process, which is yung kanina nga nakita natin yung installation process na medyo matagal kasi syempre siya sobrang tagal ng installation niya kasi nakadepende siya sa device mo kung gaano itatagal yung installation mo. Ganun. Then dito naman sa start virtual machine, ito na yung first boot na lalabas. Then sa VM running is makikita kung nag-successful ba siya or hindi, or magkakaroon ba ng error. Pero sa naging video naman natin is successful naman siya. Tapos dito is sa manage VM, pinapakita naman dito yung nag-shutdown or restart na yung kanina, di ba, after installation nag-automatic restart siya, ganun. Kasi tapos na siya mag-install. Then sa isolated VM naman is kung anong gagawin nila sa loob ng Windows Server, safe ang main, kung safe ba yung main computer host nila. Then sa final result naman is the virtual server environment ready. Ito naman yung sa dito sa video na to na pinakita na working siya and functional naman siya. Wala naman siyang nagiging problema. Kahit anong pindutin mo yan, working siya. Parang naka-normal Windows ka lang din. Then, meron na rin siyang connectivity sa internet. Yeah. Pero hindi na natin isa-setup yan. Ayun lang.